Grand Finals na po sa Division 2 ng Julius Baer Cup 2024. Kalaban ni Grandmaster Wesley So, walang iba kundi yung nag-champion sa losers bracket na si Dennis Lasabic. Tinalo niya po si Martinez. Naalala niyo po, no, nag-champion po si Wesley sa winners bracket. Tinalo niya si Martinez kaya bumagsak yan sa losers bracket na kung saan tinalo naman siya ni Dennis Lasabic. At eto na nga po, Grand Finals, kalaban ni Wesley si Lasabic na kung saan twice to beat advantage si Wesley. Ano ang nangyari? So, unang laban po nila, nauwi sa tabla. Ngayon, yung game number 2, napanalo po ni Wesley yung losing na endgame. Hindi ko na ipapakita. Pero eto po yung matindi. Game number 3, mabilis ko itong ipapakita. Isang nakakalungkot na mouse slip ang nangyari kay Wesley. Ayan, Italian po yung laro. Ayan po, medyo aggressive po dito si Wesley. Ayan, umatake po sa queen side. Sa king side. Nag-queen side casting. Sabayan po ito, no? Ipapakita ko lang yung pinakamalungkot na part. Ayan, umatake talaga si Wesley. Ayan, sacrifice po ng bishop si Wesley. Oh, sa'yo na bishop ko. Tumalon yung kabayo, lakas ng atake. Winning Wesley daw dito, no? Gumanon, nag-rook sacrifice. Kinapture lang. Nagsabayang sacrifice. Tingnan nyo po, segundo na lang po sila sa big 3 seconds. Ganon din si Wesley pero 47 seconds pa. Ayan binigay na lang yun. Umangat lang. Chumek, humarang Reyna. Gumanon, kinapture lang. Kinain yung kabayo. Nagpak-winless lang si Wesley. Nagpak-winless si Wesley pero grabe ka winning yan. Kasi, ang kapalit po na queen niya, rook sa knight no, rook sa knight at may pass pawn pa. So, pinin po yan. Ito po nangyari, nakakatawa. Nag-capture, takes, nag-push ng pawn. Good move. Gumanon, tulak ulit yung pawn. So, ayan, magpo-promote, 2 pawn, no? Hindi po magalaw yan. So, nag-king move lang yan, nag-king move lang din para po maigalaw ito. Tumira po ng king move ulit, nag-knight sa e6. Ayan, inatake po yung tore. Pinakain yung pawn, pero hindi magawa kasi magpo-promote. Ngayon, tumira po ng queen f1 yan. Pagka queen f1, sinakman lang ni Wesley yung tore. 'Di ba? So, parang winning na. Ayan, namumuti na po. Kaso, pagka Queen B1 yan, umangat yung king. Eto na po nangyari. Tumira po ng Queen B2. Anong reason bakit nag-Queen B2 yan? Halatado, mamatiin ka dito, 'di ba? 7 seconds na lang si Wesley. 3 seconds naman si Dennis Lasabic. Alam niyo kung ano nangyari kay Wes? Isang nakakalungkot na mouse slip. Ayun. Nabitin yung lagay ng tore. Supposed to be dito yun. Ayun, no? Kaso dyan nilagay na mate. Kalungkutan. Ibalik natin, no? Ito po kasi talagang tira doon. Ayan, no? Wala na po, wala na yan. Just completely winning na yan. Kasi, ano pang gagawin mo? Wala ka ng threat eh. Kahit sumik ka kasi dito, kakainin lang po yung pawn eh. Wala na. Wala na po eh. May pass pawn, dalawa. Dalawa tore, may kabayo. Grabe yung pagkatalo ni Wesley So na yun. No? Anyway, hindi po ako sa laro na yan talaga mag-analyze ng malalim. Kasi yung game number 4 nila, natabla yun. Ang naging ending po, nauwi po sila sa 2-2, kaya napunta sa Armageddon. Sa Armageddon, yun ang ating sisilipin na laro. Puti po si Wesley sa Armageddon. Ang rules po ng Armageddon, kung sino po yung puti, 10 minutes siya. Tapos yung itim, mas mababa oras niya, pero tabla lang kailangan niya. Yung puti, ina mas win. Ganon. Anyway, puti si Wesley, so ina mas win siya. 10 minutes siya, nag-e4 siya. Si Dennis Lasabic naman, nag-e5. Tumira po ng knight f3, knight c6. Aba, ba't hindi bumaba oras ni Lasabic? Teka lang, tingnan natin. Bishop c4, so Italian, bishop c5. Ayun, bumaba. Nakita nyo? So, 7 minutes lang si Dennis Lasabic, 10 minutes si Wesley So. So, Italian po yung laro nila. Tandaan, mas win si Wesley So, nag-castling po yan, knight f6. Tumira po ng d3, d6. Naku, basican yung labanan Tumira po ng c3, nag-a6. Tumira po ng rook e1, umatras. Ayan, linyahan sa Gyoko Piano. No? Mainline po yan. So, tumira po dito ng bishop b3. Bakit? Kasi may mga idea po yung nagaganon, ipapatay yung bishop. So, ngayon, tatakbo na dito. Kung nandito kasi yun, bagsak yun, kapalit kabayo. Ang ginawa po dyan, nag-a6 to prevent yung pin na tinirahan ng knight d2.
F2, nag-castling, knight F1 yan, typical po sa Gyuko Piano, yan pinaka-popular na linya. Nag-bishop E6 na umatras yung bishop, ayaw ipalit. Kasi yung bishop E6 na magiging problema yan later on pag nag-D4, may D5. So tumira po ng rook E1, nag-knight lang po. Sa may G3, nag-D5 agad si Dennis Sasabik na kinapture lang ni Wesley. Binawi po ng bishop and then H3 lang. Ang H3 naman, since nabuksan po kasi ito, ayaw niya ipatalon yung kabayo, may pressure. Yung ginagawa noon. Nag-queen d6 lang si Dennis Sasabik dito, developing the queen, para din mabuksan yung tore, pwedeng gumano, no? Mape-pressure yung d3. Nag-knight naman po sa f5 si Wesley, hitting the queen na kung saan nobility na po. Ibalik ko lang, no? Ang common kasi na tinitira, knight h4 to f5. Pero si Wesley, nobility ito, first time nagamit pala ito, no? Knight f5 agad, attacking the queen. Kaya napagalaw, queen d7, tapos saka po siya nag-knight to h4. Grabe Tinuloy niya pa rin dito, pero usually kasi, ibalik ko lang po doon, no? Ito kasi usually dyan. Ito, pagkalagay doon, stable yan Tapos depensado ng knight. Pero mas pinili niya yung ganyang setup hindi siya ganun ka-stable. Bakit? Kasi pag tinulakan to, matutulakan, libre to. Pero okay lang yan, planado lahat ni Wesley pala yan. At dito nga po, na-tricks niya si Dennis Sasabik. Kasi sa sitwasyong ito, hindi pa po pwede yung tulak, may capture, check, tapos ganun. So, ang sinimpleng tira ni Dennis Sasabik, rook d8 lang. Ngayon, pagka rook d8, okay, rook d8 lang ako, tamang develop lang, kasi wala ka namang ginagawa, mag-isa ka pa lang dyan Aba, hindi totoo yun. Kasi planado ni Wesley, may sacrifice pala siyang gustong gawin. Ito po yung bishop takes h6. Brilliant sacrifice. Namigay ng bishop. Siyempre, kinapture. Queen dito lang. Antindi. Ayan lang, May ganong idea, mamatihin ka. At yan po ay hindi madipensahan. Ang tinira na lang yan, bishop e6. Para pag nag-queen takes ka, bay tikman ko to. Kaso, tinirahan lang po yan ng d4. Bakit? Depensa sa kabayo. Queen pa rin ang kakain. Ayun. Tinulak yan. Tama nga naman, itulak natin para makain pa rin yan. Nasinagot ng queen takes h6 ni Wesley. Teka lang question mark yung sinasabi ng engine dyan. Pero winning yan. Ibalik ko lang. Ang gusto lang kasi ng engine, knight takes h6. Para pagka king move, let's say nag-king move dito, rook takes e4. Ayun. Pag ganun, capture magulo. Pero pag pumunta naman po dito sa h8, ang gagawin mo, bishop takes e4. So, basically, ganyan po mangyayari. One piece down, pero 30 po ang kapalit. Tapos hindi safe yung king. Okay? Balik natin doon. Yung ginawa kasi ni Wesley, winning din naman. Medyo question lang ng engine kasi magkakapalit-palit daw may bishop takes dun Kaso tinirahan lang ni Wesley ng queen takes f6 diba? So tumakbo doon and then tinirahan ni Wesley ng knight takes g6. Ayun, ibalik ko lang kasi ito medyo makaka-recover pa daw kung ang tinira ni Dennis Sasabik na hindi niya nakita, queen e7. Pusang galay, bigyan mo lang daw to. Kasi pagka-capture pala dyan, may takes dun. Astig, no? Ngayon, coach, kainin mo natin yung queen para pagka-takes, may kain dito. Hindi, nadepensa ng kabayo. So, tapos pag kinapture mo, okay, 3 pawn, pero nawala yung atake. Kaya lamang ang itim dyan. One piece down pa rin yan. Anyway, hindi nga nakita yun. Nag-bishop g6. So, kinabahan siya Kasi walang mapuntahan yung bishop na to. Pag pumunta kasi dito, may rook e3 na no? Ayan yung masakit, yung rook e3. Tinakbo niya doon. Kinain lang ni West. Pagka takes, bishop b3. Good move. Tumakbo doon, bishop f7. Another good move. Grabe mga tirada dito ni West. So napilitan po yan, queen na lang doon para depensahan ito. Na kung saan, chinek lang ni Wesley. Pagkatakbo, kinapture yung turret. Takes, rook takes lang sa e4. Rook takes e4, capture. At ang nangyari, eto na, 2 minor pieces, kapalit tore. Pero may kaakibat na 30. Ayan lamang na 30 si Wesley. 4 versus 7. Grabe ka winning daw. So, pero hindi pa madali Tingnan natin ano nangyari. Queen e7, tumira po ng queen f6. Nag-knight e8, umikot-ikot, king move. Ayan, magro-rook e1 yan, kaya nagganyan. Sinipay para po magamit yung bishop. Ayan, e1 na, queen f7. Binawi ng hari, tinulak yung pawn, pass pawn. Di din makatalon yung kabayo.
So, nag-bishop b8 na lang yan. Tumira po ng c4. Solid na po ito. Ang ginawa po niya, nag-king f6 na lang, nag-rook e8. Nag-bishop c7, d6. So, hindi mo makain, bagsak po yung kabayo. Tumakbo doon, tinirahan lang ng h4. Ano pong goal ni Wesley? Magaganyan. Pass pawn. Knight c6 ang ginawa, tulak ng pawn. O, hindi na makagalaw yung kabayo sa bishop kasi tutulak ng pawn. So, bishop na lang doon, ayan, tulak na lang ng tulak. Ito po, medyo madali na ito. Dadahan-dahanin na lang ni Wesley. So, yan. Ayan, mag-create ng isa pang pass pawn para ahahay ang buhay. Pero tingnan nyo yan, no? Tingnan nyo, dumidikit. Pero ayan na yung pass pawn na isa. So, hindi basta-basta makain yung pawn sa d7. Pag kinapture mo kasi yan, alam nyo, titira 8-6 lang. Pag kinain mo to, di na mo depensa, di ba? So, ang ginawa niyan, kinain mo na yung pawn. Pagkatulak ko, di pa rin makapture. Kasi pag tinakes mo, tutulak pa rin. Kaya nag-king f6 na lang, sinagot lang ng g7 pa rin. Ha? Di libre. Di na nga tumira, nag-resign na. Kasi pagka-capture, rook takes. Pagka-takes, promote. Tapos, ang laban. Wesley So, champion sa Division 2. Lupit ni Wesley, tinalo niya yung dalawang nakakatakot sa online no, yung mga pinagdududahan. Pero ako, to be honest, I don't think nag-e-engine sila. Magagaling lang talaga sa online sila sa Vic sa si Martinez. For some reason, mas babad siguro sila sa ganyan, kaya dyan sila magaling. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Congratulations, Grandmaster Wesley So, partida na mouse sleep pa. Sayang yun, mouse sleep. Champion na dapat agad, maaga pa, umabot pa ng arma. Buti nilang napanalo pa rin. Muli, ito pa yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyahe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.